Maupay na adlaw, magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa lahat ng mga nanonood ngayon sa aking mga subscribers. Ayan, ngayon ay gagawa ako ng aming panghanda ngayong bagong taon. Ang tawag ko dito ay everlasting. Tulad lang po ito ng imbutido. Nagkaiba lang kasi lalagyan natin siya ng pineapple. Mas pinai-special po natin ang ating niluluto para ngayon sa bagong taon gusto natin matikman ng ating special na mahal sa buhay ang ating natututunang mga recipe. Unang ingredients ng ating everlasting ay mayroon po akong 1 kilong miling na baboy. Wala po kasi akong nabilhan na baka. Gusto kasi, mas masarap kasi yon kung baka. Pero wala ang available ngayon na baka, kaya baboy na lang po ang aking ginamit. At itong ating carrots ay 2 piraso. In-slice ko po siya ng maliliit. Ayan, slice. At sinamahan ko na din po siya ng ganito. Nag-design na po ako sa aking carrots na parang bulaklak. Ayan. Ayan po. Ayan. 2 piraso lang po yan. Nabili ko siya ng 40 pesos. Then, itong cheese ko, Eden cheese po ito, 160 grams. Half lang po ito na ginamit ko. Ito na po yun. In-slice ko po siya ng maliliit. Then, meron din tayong pasas. Kung ayaw nyo na may pasas ang everlasting nyo, wag na po kayong maglagay. Pero mas masarap kapag ka may pasas. Dahil nandun po yung medyo may tamis. Ayan, syempre, wag natin kalimutan ang ating hotdog. Kung wala kayong hotdog o kung gusto nyo may sausage, ganyan, pwedeng ganon. Mas masarap po yun. Pero yung aking ginamit ko ay hotdog. Ito po yun, nag-slice na din po ako kasi pang tatoppings ko. Ayan, sili. Bell pepper po yan. Red. Kung gusto nyo ng green, pwede din naman po. Para maiba naman, slice din po kayo ng pahaba. Pang design natin. Ito ay 2 piraso din po siya. Then ito naman, itong ating sibuyas, 2 piraso din po ito na in-slice ko ng maliliit. At ang ating bawang, 6 na butil ng ating bawang, in-slice ko din po siya. Itong ating itlog, may 5 piraso po ako na in-slice ko po ng paganyan. Ayan. Breadcrumbs, ito ay 2 cups. 2 cups ang breadcrumb natin. Ito naman ay slice na. Nabibili nito, in-slice na po siya. Pwedeng nyo na pong bilhin yung may slice na para hindi kayo mahirapan. Ayan. 1 piraso lang po ito. Pinaghati ko para hindi masyadong makapal. At itong tomato sauce, sweet pickles. Kung ayaw nyo pong maglagay ng pickles, okay lang din naman po siya. And maglalagay tayo ng itlog. Itong aking itlog, 5 ang ilalagay ko kasi itong gagawin ko mas marami. Ayan, may asin ako, may asukal, nasa sa inyo yun kung sa panlasa nyo, kung anong timpla nyo. Ito, paminta. Simulan na natin, gigisahin na po muna natin itong ating everlasting. Yung ating everlasting ay talagang kailangan nating lutuin muna. Kakaiba po sa imbutido kasi yung imbutido hindi na siya ginigisa. Ito ay hinahalo-halong lang at then binabalot na. Hindi tulad ng everlasting na lulutuin po muna natin ang ating mga sahog. So, ayan, simulan na natin. Lulutuin na natin ang ating mga ingredients. Nilagyan ko na po siya ng 2 teaspoon ng ating mantika para sa paggigisa. Itong ating bawang, ayan. Igisa na po natin ang ating bawang. Nuod na natin ang sibuyas. Itong parang lutong-luto ng ating sibuyas at bawang. Ilalagay naman na po natin ang ating giniling na baboy. Dapat lutong-luto po ang ating bawang. Isahin lang po natin ito. Ilagay na po natin ang ating hotdog. Pasas. Ilagay na po natin ang ating asin, asukal, at paminta. Then, isunod natin ang ating cheese. Eden cheese po ito.
Then maglalagay tayo ng original tomato sauce. Ayan, original po yan. Del Monte po ang tatak. Magdadagdag lang po ako ng konti ketchup. Pampakulay din. Naman itong aking sili. Ayan, carrots. Then hintayin na lang po natin kumulo siya. Hindi hahanguin na natin. Isang magic sarap po ito. Patayin na po natin ang ating apoy at okay na po itong ating ginawang everlasting. Pagkatapos natin lutuin o gisahin itong ating everlasting, susunod na natin ito. Dapat ay palamigin muna natin ito and then lalagay na natin ang ating itlog. Ayan, medyo malamig na siya. Ilalagay na muna natin itong ating breadcrumb. Itong ating breadcrumb ay 2 cups. Ayan. Kung wala kayong mabilhan ng breadcrumb sa inyong lugar, pwede naman pong dinurog na skyflex. Ayan. Pwede po yun. Kasi yung iba kasi ibang lugar, wala silang mabilhan na breadcrumb doon. Lalo na kapag sa probinsya. Pwede pong dinurog na skyflex. Uulitin ko po, kung wala kayong breadcrumb, ayan, skyflex. Durogin nyo lang po yan. Okay na po siya. Skyflex. Pampalit sa inyong breadcrumb. Susunod ko naman po ang aking egg. Whole egg po ito. 5 pieces po siya. Ang size niya ay medium size. Ayan, haluin lang po natin ito. Ulitin ko, kapag maglalagay kayo ng itlog, dapat ay hindi na po mainit. Kasi kapag mainit, maluluto po ang ating itlog. Naghanda na po ako ng aking lenera. Ito ay lards. Ayan po siya. Ilagyan ko po siya ng dahon ng saging. Nasa sa inyo kung lagyan nyo na lang po siya, punasan nyo na lang po siya ng mantika. Wala po kayong dahon ng saging, okay lang po yun. Lagyan nyo na lang po siya ng mantika para hindi po kumapit ang ating everlasting kapag tanggalin na natin. Ayan, naglagay po ako ng dahon kasi mas gusto ko may dahon para yung may konting lasa din niya. Una kong ilalagay slice na pineapple sa gitna. Ayan siya. Susunod, lalagyan ko siya ng carrots. Ayan. Ulitin ko po, ang ginamit kong genera dito ay large at mayroon din po namang medium. Ang hotdog dito sa may gilid. Nasa sa inyo yun kung paano kayo mag-design. Ayan, kung gaano kayo ka-creative mag-design. Lalagay ako ng ating pasas. Ito po ang ginawa kong design. Ayan, nasa sa inyo yan ha, kung paano kayo magdi-design sa inyong everlasting. Lalagay na po natin ito. Pero dapat papakulo na kayo ng inyong tubig. Kasi isasalang po natin ito kapag kumukulo ng ating tubig. Alam niyo po ba, kapag may everlasting kayo sa Pasko or sa bagong taon o kahit na anong okasyon pa yan, talagang napakaganda po at talagang ang feeling mo ay mayaman ka na dahil may everlasting ka sa mesa. Kahit na parang imbutido lang yan at hindi naman ganun kamahal ang ingredients dito, katulad lang po ito ng imbutido, mas pinaganda lang natin at mas pinasosyal. Dito ay nakagawa po ako ng 7 pieces to 6 pieces po ang magagawa natin. Siguro kung medium size ang gagamitin nating pang molder o llanera, makakagawa tayo ng 8 pieces. Sobrang dami nito, ay pwede pa po kayong magbigay sa kapitbahay ninyo dahil napakasarap nito at hindi kayo mapapahiya kapag ipatikim niyo po ito sa inyong mga kapitbahay. Alam niyo bang nagustuhan talaga ito ng aking anak na ginawa ko itong everlasting at itry nyo din po ito ngayong darating na Kapaskuhan at kahit na anong occasion, itry nyo po ito dahil masarap po talaga siya at alam kong napakaganda kapag
makagawa kayo nito. Tapos nga natin gawin ito, ngayon ay tatakpan natin o babalutin po natin ito ng foil. Kung wala po kayong foil at nahihirapan kayo at baka mamahalan pa kayo, i-suggest ko sa inyo plastic po. Pwede po siya. Hindi po kumakapit ang lasa at safe naman para sa akin. Pero kung nag-aalala kayo sa safety nyo o sa kalusugan ng pamilya nyo, huwag nyo nalang pong lagyan ng plastic. Tamang foil na lang po talaga ang ilagay nyo at para safe na safe. So pagkatapos ko nga pong balutin yan ng foil, ngayon ay isinasalang ko na po siya sa kumukulong tubig. Kailangan kapag ka isinalang natin yan ay dapat kulong-kulo na po itong ating tubig. Ito ay lulutuin lang po natin ito ng 40 minutes. And then, after 40 minutes, try natin kung luto na. Titingnan po natin ito kung luto na. Makapal ang gawa nyo, aabutin siya ng 40 minutes to 45 minutes. Pero kapag hindi naman punong-puno, aabutin lang siya ng 35 to 40 minutes. Ayan, okay na po ito. Tanggalin na po natin ang ating foil at palalamigin lang po muna natin. Sigurado po mga kawaray, sobrang sarap nito. Pakikilala ko sa inyo ang aking anak. Ayan, anak ni madiscarding waray na si Caitlin Pearl. Maupay na adlaw. Okay na to. Malamig na siya. Ang gagawin natin, paikutin natin itong ating dulo ng kutsara. At atin na po itong tingnan. Ayan na po siya, mga kawaray. Itong ating everlasting. Ayan na po siya. Sobrang sarap. Diba? Uulitin ko. Sa walang dahon ng saging, okay lang po yan. Game on time na tayo. Titikman natin itong ating ginawang everlasting kung gaano nga ba everlasting ang sarap nito. Malaki na agad. Ang sarap. Wala akong masabi. Ang sarap niya. Ang sarap talaga. Lalo na yung pasas, yung combination niya. Kakaiba. Hanggang dito na lang po. At sana'y nagustuhan nyo po itong ating recipe ngayon, ang ating everlasting. Thank you and God bless po sa ating lahat. Kung nagustuhan nyo, please subscribe my YouTube channel, ang Madiscarding Waray.